Sinasabing ang isla ng Palawan ang pinakamalaking probinsya ng Pilipinas at ito ay binubuo ng tatlong malalaking isla, ang Kalamain, Dumarayan Cuyo at ang Balakbag Bugsok, at siyang binubuo din ng humigit kumulang na 600,000 na katao na silang naninirahan sa isla. Ang isla ng Palawan rin ay tahanan ng maraming uri ng hayop na dito lamang matatagpuan at maging ang bawat isla nito ay lubhang nakakabighani. Dahil na rin sa yaman na taglay ng Palawan at lokasyon nito, tinagurian ito The Last Frontier. Kaugnay na din ng yaman sa pangkalikasan, ang payak na pamumuhay na biyaya ng Diyos sa isla ng Palawan. Unti-unti ding inilalatag dito ang pagpapalakas at pagpapayaman sa espiritu ng ebanhelisasyon sa mga tao sa isla ng Palawan. Nagsimulang humingi ng tulong at suporta ang mga naunang pari ng diocese sa ating mga kaparian mula sa ating kongregasyon ng Oblatos ni San Jose. At dahil na din sa hinihingi ng pagkakataon at ng panahon, sa kabila ng hirap na posible nilang kaharapin, ito ang naging dahilan nila para hindi tanggihan ang tawag ng misyon, na siya pang lalong nagpapatibay sa hamon ng Diyos sa kanilang mga buhay paglilingkod. Sa paglipas ng panahon ng paglilingkod ng ating mga kapariang Oblatos, ay unti-unti na din sila nakapagwisik at nakapagpunla ng binhi ng ganap at banal na paglilingkod sa mga tao sa isla. At siya rin namang ipinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Yan ang tunay na pagharap sa hamon ng Diyos sa pagpapatuloy ng ating pananampalataya sa Kanya, na kahit hindi natin siya nakikita ng personal nating mga mata, ay nadarama naman natin ang Kanyang presensya. Sa paglago ng mga binhing ito, umusbong ang hanay ng mga kabataang lider na silang magpapatuloy at nagpapatuloy sa sinimulang ganap na paglilingkod. At siya ding naging dahilan sa pag-usbong at pagsilang ng isa sa mga aktibidad na tinatawag natin ngayon na Survival Youth Camp. Halina kayo at samahan kaming baybayin ang aming naging pagbisita at pagtigil namin ng halos 2 araw sa isla ng Palawan, partikular sa ating parokya ng Oblatos ni San Jose, ang St. Joseph Marelo Mission Territory, at siya ring lugar ng ating pagtitigilan ng halos 5 araw. Lula ng biyaheng sasakyan panghimpapawid, nagmula ang aming paglalakbay mula sa Paliparan sa Maynila at lumapag naman ito sa paliparan ng kabisera ng probinsya ng Palawan, ang Puerto Princesa. Humigit kumulang 1 oras ang ginugol namin para marating ang kabiserang ito. Sa paglabas namin ng paliparan, may tumambad sa amin na ilang mga kalalakihan at ilang kababaihan na nakasuot ng mga kasuotang hawig sa kasuotan ng mga Bisaya. Ito pala ay isa sa kanilang mga tradisyon o kultura sa pagsalubong sa kanilang mga bisita. Kaya naman kami ay tuwan-tuwa. Subalit, akala lang pala ang lahat. Hindi pala kami ang hinihintay at sasalubungin. Kaya nagkatinginan na lang kaming lahat at nangakong darating ang panahon, magsasayaw din sila sa amin. Matapos ang aming ilang minutong paghihintay, dumating na ang aming sundo na nagmula pa sa ating parokya. At lula nito ang nagmamanehong si Father Pocha, nakatulong na pari ng kura parokong si Padre Danilo Nobis OSJ ng ating parokya. Sa aming pagsakay, umaasa kaming maging maganda at maayos ang aming pagbisita na ayon kay Father Pocha ay aabuti ng halos 2 oras ang aming biyahe. Makalipas ang 1 oras at 30 minuto at bago kami tuluyang makarating sa parokya, dumaan muna kami sa isa sa ipinagmamalaking tourist destination ng isla, ang Ugong Rock. Mula sa salita nitong ugong, ang sinasabing bato ay naglilikha ng tunog mula sa loob at unti-unting umuugong sa pamamagitan ng paghampas sa piling bahagi ng bato na maglilikha ng pag-ugong sa loob. Matatagpuan sa loob ng bato ang daan patungo sa pinakatuktok nito na gugugol na humigit kumulang 30 minuto upang matapos ang pag-akyat sa Ugong Rock.
Bago kami sumuong sa pag-akyat, kailangan muna namin dumaan sa isang maikling pagpapaliwanag o pagbibigay ideya mula sa mga naatasang mga tour guide at matapos iyon ay nagpalista kami kasama na din ang pagtingin sa blood pressure, timbang at ilang mga panuntunan para sa ligtas na pag-akyat. Matapos iyon ay kumuha na kami ng mga kagamitan na pamprotekta sa ulo tulad ng helmet at kamay gaya ng gloves. Sa pagsisimula ng pag-akyat, gaya ng ating pagiging banal, ang paghingi sa Diyos ng gabay sa pag-akyat ay aming hiningi sa pamamagitan ng panalangin. Matapos iyon ay nagsimula na ang pag-akyat kasama ang isang tour guide na nagpapaliwanag muli sa mga nadadaan ng mga natural na likha ng kalikasan at hindi kailanman tao ang gumawa. Hindi tipikal na pamamaraan ang kahaharapin sa pag-akyat dito dahil na din sa ilang mga parte ng daan na may kakiputan o may maliit na espasyo. At kung saan kinakailangan itong lampasan sapagkat iyon lamang ang daan upang marating ang tuktok. Pero may isa pa din naman daan na pwede, subalit ikaw ay bababa ng muli kung hindi ka makakalampas sa maliit na espasyong iyon. Dahan mo bilis. Naku, isa pa rin. Pipa sa palo din ha. Hindi kasi sa pipa. Talagang may 2 buwan pa. Ano nga tawag? Sa taas, tingin po yung taas. Sige po. Hindi pa ako. Lang, dito tol. Isa ta ka lang eh. Ay napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Yan. Amen. Tapos pa na. Ginagaling na lamang na sa aming pag-akyat ay natapos namin at narating ang ibabaw. Sa pagsapit namin sa ibabaw, naghihintay sa amin ang isang karatulang nagsasabing ganap na survivor ka. Dahil sa natapos namin at narating ang ibabaw. Sa ibabaw din ay naghihintay ang tinatawag na zipline na isang pamamaraan upang makarating at makababa agad mula sa itaas ng ugong rock.
Matapos ang halos 1 oras sa Ugong Rock, tumulak na kami sa mismong pinagtatayuan ng ating parokya na matatagpuan sa Sitio Mantoron, Barangay Kabayugan, at gumugol pa kami ng halos kalahating oras. Sa pagsapit namin sa ating parokya, bumungad sa amin ang isang simpleng parokya natin sa Palawan. Puno ng maraming kwento ang mga parte nito at nagsasabing ganito kasimple at payak ang buhay sa Palawan. Matapos iyon ay nagsimula na kaming magpahinga ng ilang minuto dahil tutulak naman kami sa Barangay Sabang. Nadaungan ng mga bangkang naglulunan ng mga pasahero na pumunta sa isa sa mga tourist destination ng isla, ang Underground River, na nito lamang taon ay napasali sa isa sa 7 Wonders of the World. Ang daungang ito ay may layo sa ating parokya ng humigit kumulang 4 na kilometro ang layo at gugugol ng halos 5 minutong pagbiyahe. Sa pagkakataon ding yaon, ay minabuti muna namin bumalik sa parokya dahil sa nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Hindi kasi sa mga nakasanayang lugar, limitado lang ang supply ng kuryente na nagsisimula sa ganap na 6 ng hapon at nagtatagal lang 10 ng gabi. Dahil tanging generator lamang ang nagsusupply ng kuryente, depende na din sa dami ng krudong meron ang mga may-ari ng mga generator. Kaibahan naman sa supply ng tubig, walang problema sa supply nito dahil ang tubig ay nagmumula sa bukal na iniipon upang masuplayan ang mga kabahayan. At dahil sumapit na ang 10 ng gabi, wala na kaming dahilan para hindi matulog. Sa pagsisimula ng aming pangalawang araw, pumunta na kami sa daungan ng mga bangka na naghahatid ng mga pasahero papunta sa Underground River sa Barangay Sabang. May 2 pamamaraan upang marating ang sinasabing Underground River. Una sa listahan ang pagsakay ng bangka at ang pangalawa naman ay ang paglalakad mo ng halos 1 o hanggang 2 oras at tinatawag nila itong Monkey Trail na may layong 4 na kilometro. Kaya naman minabuti namin sa pamamagitan ng bangka na ang aming pagpunta sa Underground River. Dahil na din sa meron kaming habol na pagpupulong, kaharap ang mga coordinator ng bawat barangay na pupuntahan ng mga kabataan sa loob ng Survival Youth Camp 5. Sa pagsisimula ng aming paglalakbay sa 2 araw, kinailangan muna naming kumuha at magbayad ng panukalang pamasahe at inalam ang ilang panuntunan sa pagbisita sa Underground River. Nalaman na din namin na may bubungad sa aming mga ilang hayop tulad ng unggoy na kung saan nakasaad sa kanilang panuntunan na likas na sa kanila ang paninirahan doon. Kaya naman hanggat maaari ay hindi sila abutan ng anumang uri ng pagkain, maging ang pagdadala ng mga plastik na mas lalong magbibigay sa kanilang dahilan upang sila ay umatake sa mga bumibisita. Kaya konting ingat ang kailangan at kalmadong presensya ang paiiralin. Mabuti na lang din at maaga kaming dumating at nakapasok dahil ayon sa kanila, humigit kumulang 800 katao ang pumapasok sa Underground River.
kada araw. Sa aming paglalayag papunta sa mismong lokasyon ng ilog, gumugol kami ng halos 15 minuto bago marating ang pampang ng ilog. Ayon sa kanila, sa unang pagkakataon na ikaw ay nakabisita, kinakailangan mong kumagat sa alinmang mga bato o kahoy at sinasabi itong isang tradisyon. Ang underground river na ito ay nasa pangangalaga ng pamahalaan. Kaya bubungad sa iyo ang mga empleyado ng gobyerno na siyang magtuturo sa iyo at mag-iintindi hanggang sa matapos ang pagbisita. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sa masisigilang indak, mga puso'y lumilipad. Piliin mo ng Pilipinas, pagpulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang at ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na dumuduyan sa buong pakiramdam. Piliin mo ng Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay itinadhana, araw, buwan at mga tala. Ganap na magnininig, kailan ay di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house, put the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, info bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hit and drums. Yeah, she shake it up and dance it like no more drama. And shut the doors to Philippines, throw it out that. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of PVC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. At sa pagbalik naming muli ng Barangay Sabang, kinakailangan muna uli naming sumakay ng bangka pabalik dahil sa habol naming pagpupulong. Sa pagbalik namin ng parokya, nagsisimula ang pagpupulong, kaya naman minabuti naming humabol. Sa pagkakataong ito, nailatag na sa ating mga kasamahan ang takbo ng ating programa, kasabay na din ang paghingi sa kanila ng suporta, bagamat sa simpleng pamumuhay nila ay mabigyan din ng pagkakataon ng ating mga kapwa kabataan na maranasan ang kanilang pang-araw-araw na buhay na meron sila sa isla ng Palawan. Matapos ang aming pagpupulong, pinuntahan na rin namin ang sinasabing eskwelahan na malapit sa ating parokya na kung saan ay pagtitigilan ng ating mga kabataan kasali sa Survival Youth Camp. Ang eskwelahang ito ay may layong 100 metro mula sa ating parokya. Malapit din lamang naman kung tutuusin. Sa una at huling gabi ng programa, manunuluyan ang bawat partisipantes sa mga taong mag-aaruga sa kanila. Kaya sa pagitan ng mga araw, sa nasabing eskwelahan tutuloy ang lahat. Kaya naman umaasa kami mabigyan sila ng inyong maituturing na mga magulang sa pagkakataong makapagbahagi ng inyong mga plano at makapagpalitan ng mga kwento sa bawat buhay na meron kayo. Sa pagputok ng araw sa huling araw namin sa isla,
umattend muna kami ng banal na misa sa ganap na alas 7 ng umaga. Kaibahan sa iba nating mga parokya, iisa lamang ang misa nila at ang ibang misa ay ang pagpunta nila sa mismong mga barangay na nasasakupan ng ating parokya. Kaibahan sa ibang mga parokya na ang tao ang maghihintay ng misa. Dumadating minsan na ang pari ang naghihintay na magkaroon ng mga magsisimba bago makapagsimula ang misa. Matapos ang banal na misa, nabigyan kami ng pagkakataong ipakilala sa mga parokyano bilang mga representante ng lahat ng mga kabataan ng Joseph Marelo Youth at upang makapagpasalamat din sa kanila. Sa pagbalik namin sa Maynila sa pamamagitan muli ng pagsakay sa eroplano, mas kinakailangan talaga na ang bawat isa ay may mga palugit na oras sa mismong oras ng kanilang paglipad upang hindi dumating sa punto na magmamadali kapag may iwanan ng eroplano, sapagkat ito ay aming naranasan. Kaya sa mga kapwa ko kabataan na mga partisipante ng ating Survival Youth Camp 5 sa isla ng Palawan, ang imposible po ay gagawin na nating posible dahil mahal tayo ng Diyos. Sa umaga, ang dami mo pang muta, kukunin na agad ang kamera. Sabay kukuha ng litrato kahit di pa nagsipilyo. Makuha lang ang tama mong anggulo. Ayoko niyan, burahin mo yan. Ang taba ko yata dyan, ito na lang. Kasi naman, mas mukha akong payat na tignan. Sabay caption ng magandang umaga dyan. Sa kainan nakita mo ang ulam nyo, tortang talong. Kukunan muna ng litrato kahit sobra ng gutom. Tapos i-upload ito at i-share mo dun sa friends mo. Sabay tanong, anong ulam nyo? Tara kain tayo. Lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang na click. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin a crime. Selfie, selfie din pag may time. Selfing malungkot, meron din yung masaya. Meron din yung nakanguso, tila pato ang ginagaya. Selfie ng bagong damit o kaya bagong gupit. Meron yung waki.